susuriin natin ang kasaysayan ng Maynila, may isang lugar na nagsisilbing testamento sa katatagan ng ating espiritu, ang ermita. Bago sumapit ang madilim na kabanata ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang distritong ito ay isang pugad ng kasaysayan at kultura. Nagpapakita ng isang panahon ng kasaganaan at mga pangarap na itinanim ng ating mga ninuno. Balikan natin ang unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang ermita noon ay mayaman sa mga marangyang arkitektura. Ang bawat malaking tahanan ay nagsasalamin ng pinaghalong sining ng kolonyal at modernong disenyo na bumubuo ng isang kahanga-hangang tanawin. Ang mga kalsada ay napapalibutan ng mga bahay na may matataas na kisame at masalimuot na gawaing kahoy. Karaniwan ding pinapalibutan ng mga lunti ang hardin. Ito'y hindi lamang basta mga gusali. Ito ay mga istruktura na nagpapakita ng katayuan at angking karangalan ng mga naninirahan doon. Sumisimbolo sa isang komunidad na yumayabong at may malalim na ugat. Ang komunidad ng ermita noon ay masasabing tunay na makulay at masigla. Dito matatagpuan ng iba't ibang establishmento na nagsisilbing sentro ng mga aktibidad para sa mga residente at bisita. Sa panahong iyon, ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-progresibong lugar sa bansa, kung saan nagtitipon ang mga pamilyang mayayamang sa lipunan para sa mahalagang pagtitipon at kaganapan. Ang pag-unlad na ito ay nagbigay ng pundasyon para sa susunod na henerasyon. Ang ermita ay hindi lamang tungkol sa material na kasaganaan. Ang pagdami ng mga institusyong pang-edukasyon tulad ng Universidad ng Pilipinas at ang dating Ateneo de Manila ay nagbigay buhay at humubog ng maraming alaala sa bawat kalye. Ang mga institusyong ito ay nagsilbing tanglaw, nagbigay kaalaman at pag-asa sa mga kabataan, na nagpapatunay na ang paglago ng isang lugar ay nakasalalay din sa paglinang ng kaisipan at espiritu. Sa gitna ng lahat ng pagbabago, may isang pamanang kultural na nanatiling matatag. Isang patunay ng ating walang hanggang pananampalataya, ang Nuestra Señora de Guia. Ang pinakamatandang imahen ng Birheng Maria sa Pilipinas. Siya ang naging sentro ng pananampalataya ng mga taga-ermita bago pa man dumating ang mga Kastila. Hanggang ngayon, siya ay nagsisilbing simbolo ng relihiyon at pagkakakilanlan ng komunidad. Noong 1571, labis ang pagkamangha ng mga Kastila nang matuklasan nila ang imahen ng Birheng Maria na sinasamba na ng ating mga katutubo. Nakalagay ito sa isang payak na altar na gawa sa kahoy at napapalibutan ng dahon ng pandan. Ito ay nagsisilbing patunay sa malalim na ugnayang espiritual ng ating mga ninuno bago pa lumaganap ang Kristyanismo. Kinilala ang kanyang kahalagahan noong 1578 nang ideklara siya ng Hari ng Espanya bilang sworn patroness ng Maynila. At bilang pagpapatuloy ng kanyang mahalagang papel, ang simbahan ng ermita, ang kanyang tahanan, ay itinaas sa estadong Archdiocesan Shrine noong 2005. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng pag-asa at patnubay sa bawat henerasyon. Sa tapat ng simbahan ng ermita ay isang pampublikong espasyo na kasalukuyang kilala bilang Plaza Guerrero bilang pagkilala kay Fernando Maguerrero, ang prinsipe ng tulang liriko. Ito ay isang espasyo na nagbago ng pangalan at mukha sa paglipas ng panahon, ngunit nanatili ang kahalaga nito sa komunidad. Sa panahon ng pananakop ng Amerikano, ipinangalan ang plaza kay Arthur Walsh Ferguson. Isang bust sculpture ni Ferguson ang itinayo bilang simbolo ng bagong yugto ng kasaysayan. Nanatili ang plaza bilang isang mahalagang tambayan. Matapos ang digmaan, nagpatuloy ang buhay sa paligid nito, na may mga kainan at kapihan tulad ng orihinal na Swiss Inn at Taza de Oro. Noong 1960s, dumaan ito sa renobasyon at ang Rojas Boulevard ay muling binigyang buhay ng mga bagong kainan at libangan. Ngayon, isang estatwa ng Birheng Maria ni Ed Castrillo ang nakatayo sa gitna ng plaza. Isang paalala na sa bawat pagbabago, ang pananampalataya at pag-asa
ay mananatili. Noong panahon ng Hapon, during the Japanese War, everything here in Ermita was burned down. So, ginawa ng isang Parisian na Capuchin para lang itago siya, para hindi siya masira at manipulated. She was hidden in a crypt. Kasi ito ang area to, cementerio. In one of those crypt, tinago siya ni Dr. Justo Lopez. So after the war, nilabas siya. And then, nung ginagawa to, so nag-decide ng Archbishop of Manila, ilalagay muna siya sa Manila Cathedral for safekeeping. And she stayed there for quite some time. And then, nung nangyari na yung simbahan, the people of Ermita were clamoring na ibalik nyo na sa amin ng Dikiya, balik nyo na. So every time na pupunta mga devotees na Ermita na pupunta doon sa cathedral, nag-offer sila ng flower kasi nandun siya sa isang sa parate. Nag-offer siya ng flower na gano'n para balik. Dito kasi, ang kagaindihan dito sa simbahan, ini-involve nila yung mga kabataan. Kaya may mga ministry yan. Oo, may children's ministry. Hawak nila yung mga bata dito. May mga nasakali. Meron din kami dito mga bata na ini-involve sa sakristan. Altar server. Yun ang magiging pagbabago dito na ikita namin. Kaya may mga bata na rin na nandito na sila sa simbahan. Tapos may catechism. May dito child hope. Ang parokya namin, ito pinaka-oldest Maria Timid in the Philippines. Dito Senior India, 454 years na. Oo, yun. Kaya ito ang naging templo ng mga OFW. Yun, dito makikita yung mga agency, yung kusina, halos na dito. Kaya, yan lang. Ako naman nagpasalamat sa Diyos na ako din na-involve naman sa simbahan. Din ako, volunteer. Yun. Kasi talagang mukhang maliit lang siya, chapel, parang chapel lang siya. Ganun kaliit lang siya. Hindi siya simbahan talaga na malaking din. Maliit lang siya. Nuestra Señora Lilia. Narinig ko yan eh. Kaya may malapit din siya doon po. Narinig ko, pero I've never been there. Nakita ko lang. Ngayon, ang parish priest nila si Father Douglas Badong ngayon. Celebrating the feast of Santo Cristo are the days that I'm always looking for. Because of the Novena Masses I have to attend. I see to it that I completed the 9 days Novena with my prayer petition. I believe that when you complete the 9 days Novena, your prayer requests will be granted. My own faith is continually deepened through regular visits to Santa Isabel College Chapel, where I offer gratitude for blessings received, seek forgiveness for wrongdoings, and ask for guidance in daily life. Mas onti lang ang monuments before pero mas malinis ang Luneta Park compared to now. Ang plants were luscious, hindi siya mukhang gubat compared to now. Front ng mga plants in the park noon. Torre de Manila was still not photobombing the Rizal Monument. Speaking of the monument, it was just a well-conditioned as it is now. Noon ang lawak pa ng pakiramdam sa Runeta. Simple lang, may mga fountain, puno at mga pamilyang nagpipiknik, maraming bata. Wala pang Manila Ocean noon, pero Manila Ocean Park noon, pero yung lugar na yun, open space lang yun. Dati parang likod ng Quirino Grandstand. Ngayon, punong-puno na ng mga turista, may mga aquarium, may shows, ibang tao na. Yung Ermita Church, tahimik pa yan dati, hindi siya ganun ka-expose noon. Minsan, dumadaan lang kami doon kapag pauwi, ngayon mas kita na siya. Mas develop ang paligid at mas madalas nang puntahan ng mga tao kasi marami na rin kasing mga event na naganap doon. Ito pa, ang favorite talaga namin puntahan kasi yung Harrison Plaza. Yan kami madalas maglakad-lakad o kaya manood ng sine. Parang malaking bahagi na rin siya ng
college life ko. Pero ngayon, wala na, sarado na yun. Napalitan na siya ng bagong development. Parang ang lungkot din isipin kasi daming memories doon sa Harrison Plaza. Tapos eto, pumasok na nga yung Robinson's Place, Manila. Meron naman siya noon pero hindi pa siya ganun kalaki, and then hindi pa siya masyadong puntahin. Wala pa siyang mga wing na meron ngayon. Dati kasi lang yun parang simple pa lang. Ngayon para nang nasa mini city sa loob. May mga condo, hotel, parking, and lahat-lahat na marami na nandoon ngayon. Lumabas na isang mall, yung SM Manila. Wala pa talaga yun ng panahon ko. Ang area na yun parang mas tahimik pa. Ngayon parang lahat ng estudyante ng Manila nandoon na, sobrang busy na ng area na yun. At syempre Paco Park. Yan, favorite talaga namin yung puntahan kasi parang secret hideout siya. Tahimik, perfect kung gusto mo lang pahinga o muting lakad, or gusto nyo lang magtipon-tipon, mag-usap-usap na magkakaibigan, pwede kayong pumunta doon. Ngayon may wedding events na mas kilala na siya, pero okay pa rin for some quiet time. Habang pinagyayaman ng ermita ang kultura ng pananampalataya at tradisyon, isa ring mahalagang bahagi ng buhay dito ang pakikisalamuha. Ang mga simpleng sandali ng paglalakad, pakikipag-usap at pagpapalipas oras. Ang mga lugar tulad ng Ermita Church, Paco Park at Luneta ay nagsilbing saksi sa pag-usbong ng bawat pagkakaibigan at ugnayan na nagsimula sa simpleng pakikipagkwentuhan at pakikipagtawanan. Sa ilalim ng lilim ng mga puno o sa mga bangkong matagal nang nakatayo, maraming relasyon ang nabuo at mga samahan na nahubog. Mula sa ugnayan na ito, ay masasabi natin na hindi lamang isang pisikal na espasyo ang ermita. Isa itong tagapagdala ng mga damdaming bumuo sa pagkatao ng mga taga-ermita. Speaking of the chapel, yung Paco Park, doon ako nagsisimba. Nung time na yun din, I visit Paco Park just to watch the Paco Park Presents. Production yan ng PTV4 nung time na yun. Iba-ibang singers, iba-ibang mga musicians ang ni-invite nila to play the piano or may mga choral na tumutugtog doon. Yung hindi ko alam kung kasi lang ang pag wala pa nung masyadong SM. Nagpupunta kami sa Harrison Plaza. Oo. Doon kami mga kumakain, namimili. Tapos pag linggo naman, nagsisimba kami doon sa Ermita Church. Doon kami nagsisimba. Ganun ang namin doon. Tapos yung, di ba yung paikot, yung PGH, yung mga basta yun, marami din kami pinupuntahan doon. Oo. Kami hanggang sa Ermita, hanggang doon na sa Luneta, kami, nagja-jogging kami doon para malibang lang kami. Marami kami makikitang mga class doon. Malaki rin ang ipinagbago ng Ermita. Mas crowded, mas mabilis ang takbo ng buhay, mga daming sasakyan at building at parang walang pahinga yung lugar. Dati halos magkakilala ang lahat. Ngayon, halos wala nang makikilala. Yung mga lumang bahay, napapalitan ng mga building, mall at mga condo. Nabanggit po natin yung community kanina, kung paano yung naging state niya. Dito po ba sa barangay nyo or even closer barangays, nagkakaroon pa ng mga community events, kunyari palaro? Fiesta. Nasa fiesta po. Fiesta, binibigyan ng din ni barangay, yung community, lalo na sa mga kabataan. Kasi nga, yung area namin is medyo mapula pagdating sa di ba? So, kailangan natin kulayan ng puti yung pag-iisip ng kabataan. Di ba? Para mailayo sa kahit na gumagawa din ng mga projects sa mga parang mga tawag doon, mga sports ang barangay, lalo na yung SK namin. At least ma-divert naman kahit pa paano.
Nibigyan ni barangay ng mga school supplies yung mga bata. Nagkaroon din sila ng project na inihahatid yung mga bata sa school. Alam mo, noong 1998, habang nag-aaral ako sa Philippine Christian University, madalas talaga kaming gumagala ng mga friends ko sa ermita after school or minsan pag may vacant. Iba pa nga ang itsura ng lugar noon. Mas kalmado, hindi pa kasing siksikan at commercialized gaya ngayon. Pag wala kaming klase o kaya tapos na yung exams namin, gala kami agad. Ang favorite naming tambayan, syempre yung Rizal Park. Yung may sa Ermita Church, maluwang pa yun before. Nung dumaan tayo, noong nag-enroll tayo sa UP, nagulat ako sa sikip niya ngayon. Mas maganda at malinis siya noon. Also, naaalala ko rin yung Harrison Plaza na parang naging competition ng Robinsons. Yeah, madaming tao talaga na pumupunta doon tulad ko. Silicon Valley was there too. Computer store, computer shop. Sa paglubog ng araw, nag-iiba ang mukha ng ermita. At dito nagsisimula ang kakaiba nitong buhay-gabi. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagsisindi at ang mga tunog ng musika mula sa mga cafe at bar ay kumakalat sa hangin. Ito ay nagsilbing pahinga at libangan para sa mga abalang mamamayan. Higit sa simpleng kasiyahan, ito ay isang pagkakataon para magkaisang mga tao magbahagi ng mga ideya at mangarap ng mas magandang kinabukasan. Ang mga sikat na kainan at kapihan gaya ng Swiss Inn at Taza de Oro ay naging mga lugar kung saan hindi lang pagkain ng inihahain, kundi pati na rin ang pag-asa at inspirasyon. Ang liwanag na ito sa kadiliman ay nagpapakita na kahit sa pagtatapos ng isang araw, may bagong pag-asa na palaging naghihintay. Ang ano talagang ermita, ang pinaka-sentro nila doon na mga negosyo, yung mga clubhouse, tsaka yung money exchange. Kasi ang doon sa ermita, syempre maraming ano doon, mga Merkano. Kaya marami din money exchange. Doon, yun ang naanuhan ko doon. Alam ko, pag sinabing ermita, marami mga dancer, mga beer house, ganun ang ano nila, club, ganun. Basta ermita ang pinag-usapan. Tapos dito naman sa area na Ernest Del Pilar, red light district kasi siya. So, iba't ibang mga foreign nations ang makikita mo dito. So, from Asian to Caucasians to etc. Lahat makikita mo. Halos hindi lang yung sasakyan ang nagta-traffic dito before. Pati yung mga tao nagkakabangga-banggaan sa dami. So marami po talagang mga tao? Yes. Since red light district, pinupuntahan talaga. Opo. 70s, 80s, early 90s. Red light district siya na wala lang siya before noong naging mayor si Mayor Lim. In 1990, Ermita Manila was known to be the red light district. Maraming mga entertainment, discos, agogo bars, and many foreigners. Marami rin mga schools around the area, both coming from Malate Ermita district, like PCU, UP Manila, Adamson, DLSU, and St. Paul. Kaya maraming estudyante rin dito. Ermita, usually puntahan niya ng mga turista. Kasi Ermita was the red light district of Manila nung araw. Kaya buhay na buhay ang Ermita pagka yung mga gabi, kasi nga nandun ang mga club, nandun ang mga alam mo na lahat ng sabihin mo na entertainment. Entertainment. Na nagki-cater sa both local and foreigners. Usually, mga foreigners yan. Mas madami kaysa sa mga local. Kasi nung time naman na yun, yan ang pasyalan din eh. Kasi
malapit lang ang Luneta. Ang daming tao dito, mga foreigners o mga foreigners at saka may Filipinos. Ngayon, nagbabago ang trend eh. Naging, kumonti, hindi na masyadong maraming mga foreigner. Napapasya lang ang foreigner, especially dito sa restaurant kung gusto na mag-dine. Personal na memorya, ang kwento ng bawat isa. Sa kaibuturan, ang ermita ay bumubuo ng isang mayamang koleksyon ng personal na memorya, mga kwento ng pag-ibig, pagkawala, pagbangon at pagpapatuloy. Para sa bawat individual na naninirahan, nagtrabaho o dumaan sa mga kalsada nito, mayroong isang natatanging karanasan na naghubog sa kanilang buhay. Ang mga alaala ng pagkabata sa mga luntiang hardin, ang mga unang pag-ibig na namulaklak sa mga lumang sinihan, ang mga pangarap na binuo sa loob ng mga paralan. Ito ang tunay na kayamanan ng ermita. Ang bawat personal na kwento ay nagbibigay buhay sa kasaysayan, nagpapakita na ang pag-asa at ang diwa ng tao ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. Ang mga memoryang ito ang nagpapanatili ng buhay sa ermita at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa sa atin. That time, there were no floods yet. I cannot remember any floods we experienced. But when we pass through España, sometimes it's flooded. But not like now. That's about even chest deep. Our fare then was from Quezon City up to Quiapo was 15 centavos, and from Quiapo to the school was 10 centavos. The place was quiet. I mean, not as scary as now. Recall ko na nawawala na ngayon yung Hayalay sa Taft Avenue. Katabi nun YMCA. Ayan, mga old buildings yan. At saka mga landmark yan ng Ermita, Manila. Lalo na yung Hayalay. Pag nag-commute ka sa jeep, sasabihin mo sa mama, "Ma, Hayalay po O, saan ka bababa? Hayalay." Ngayon wala ka na maririnig na gano'n. Kasi landmark yun eh. That's how I remember Ermita. Siyempre marami nang nagbago. Katulad niyan, yung dati, nung araw, meron pang gusaling, tinatawag ng gusaling munti. Doon sa may yan sa malapit sa LT, may gusaling munti dyan. Tawag namin noon. Ginawa ng classroom din yun. So, tinanggal na. Ginawa na lang, ano man tawag doon? Yan, yung may mga kainan. Parang yung tables at saka parang mga yung quad po. Oo, parang ginawang gano'n. Tapos, yung dati, doon wala pa yung gusaling Andres Bonifacio na yan. Parking lot yan. Naikot ko na to, nakita ko yung buong ermita. Ano siya, alam mo yung parang kang turista rin. Full of tourists, lalo sa Matini area. Ano ako doon, parang excited, parang, uy, ganito pala kalawak yung ermita, ganito palang kasaya. Napaka-special ng ermita para sa akin. Dito ako natuto, dito ako nakipagsapalaran, at dito rin ako nakakilala ng iba't ibang klase ng tao. Nandito ang alaala ng pamilya ko, kaibigan ko, at mga kaklase ko. Kahit gaano pa ito kagulo ngayon, kahit pa sabihin na masikip at pangit, naging malaking parte ng buhay ko ito. Ang ermita hindi lamang isang lugar sa mapa. Ito ay isang kwento ng katatagan, pagbabago at walang hanggang pag-asa. Sa bawat kanto, bawat gusali at sa puso ng kanyang pananampalataya, naroon ang patunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang diwa ng tao ay patuloy na babangon at magniningning. Ang kanyang kasaysayan ay isang gabay na nagbibigay liwanag sa landas tungo sa maunlad na kinabukasan.